Hi, I'm Rico Severino, founder and president of the Philippine EV community. I'm a clean air advocate and I like doing solar and electric vehicles. We put together Philippine EV community, a 60,000 strong member page on Facebook, and we are all early adopters at this stage. As other advocates, I've been the president of the Motorcycle Advocates of the Philippines, another advocacy for people riding motorcycles at the time. You want a better place to live in, right? So, lagi niyong iniisip na maganda ma-maintain mo yung kalikasan, di ba? Magkaroon kayo ng energy efficiency sa lahat ng bagay. Inspired ako nagbabasa kasi ako ng popular mechanics at saka mechanical books kahit nung bata pa ako. So all these future things that were supposed to happen actually have happened already, no? So from that time on, talagang nakatutok na ako doon. The controversial Elon Musk is one of my idols. Well, my first EV was the first EV that I purchased, no? It is a 2023 Audi e-tron. The reason why I chose it at that time, konti lang kasi ang choices noon eh. There were only like 3 or 4 brands available. At ang choice ko was basically yung makakasagot sa akin doon sa mga katanungan ko eh. PGA Cars was the only one that sufficed, no, to answer lahat ng importanteng at that time, no. Marami rin nangyari from 2023 hanggang ngayon. Just 3 years, you know, within 6 months, ang laki ng change ng teknolohiya. Siyempre, unang-una yung range, no? How far the electric vehicle can go. At pangalawa, kung saan ako mag-charge. Diba? Nung naisip ko na makakapag-charge ako sa bahay, parang disruption yun sa akin eh. Na hindi katulad ng gasoline vehicle, diba? Kailangan pumunta pa ng gasoline station. Ito hindi eh. Paglabas mo sa bahay, naka-full tank ka lagi eh. So, ibang-iba actually, it's really a disruption. It's a shift in terms of technology. I think we all want to save, no? We want to look at efficient things to have para makakatipid din tayo. So, ang unang-unang naisip ko, mas malaki ang matitipid mo sa solar, sa kuryente sa bahay. Kasi yan ang isa sa pinakamalaking ginagastos natin sa pang-araw-araw. Di ba? Dahil marami tayong appliances, air conditioners, etc. No? So, I wanted first to be able to fulfill that, no? To be able to save on electricity first prior to me getting an electric vehicle. Kasi these two go hand in hand. It's an ecosystem. Napakalaki. Kung sabihin na natin, EV pa lang in my 3 years ownership, nakapag-save na ako ng almost 300,000 pesos. When it comes to electricity, it's much more than that. Kasi ang return of investment ko sa solar is about 3.5 to 4.5 years. So, I've gone past that stage already. So, practically, lahat ng electricity ko very minimal ang nababayaran ko. Definitely, hindi luho ito. This is your hedge against rising fuel costs, rising prices of electricity, and rising everything. Lahat, nakikita nyo naman, pag tumaas ang diesel, lahat, goods, grocery, kuryente, lahat tumataas eh. Hindi ba? So, ito lang ang panlaban natin talaga sa totoo lang. Solar at saka EV, yan lang ang magiging panabla mo sa pagtataas ng cost of goods. I believe that lahat ng may bahay, no, may tahanan, should have a solar setup. Ngayon, ang payo ko para pag nagtayo kayo ng solar is you have to put the biggest size of solar panels dun sa size ng bubong nyo. Because normally, hindi mo naman kayang tablahin lahat ng kuryente mo. No? Depende rin sa size ng roof mo. And of course, ang suggestion ko talaga is to go net metering, which is available. May program naman ang electric provider natin na magkaroon ng net metering. Anong ibig sabihin ng net metering?
lahat ng sobra nyo, no, binibili ulit ng electric provider. Kasi unang-una, ang big usage nyo nasa gabi, hindi naman sa araw. Hindi ba? Wala naman halos tao sa bahay, nandun kayo sa opisina, nagtatrabaho tayo or meron tayong lakad. So, yun yung time na mataas ang araw. So, paano mo naman makukuha lahat yun kung hindi, maibenta mo ulit sa electric service provider nyo. Yan ang parang pinaka-battery nyo. So, magkakaroon kayo ng credits. These credits are non-expirable as per ERC. At pwede nyong gamitin parang sa gabi na. So, mami-minimize mo yung pag-charge mo sa grid or sa electric, pag meron kayong solar. So, pag plug mo ng sasakyan nyo sa, lalo na ganitong oras, lahat ng pumapasok sa kotse mo, libre na yun. So, ang sunlight is always there for the taking. Siyempre, kailangan mo ng konting investment to convert the sunlight into electricity to put into your car to power your car or to power all your appliances. Naging kagawad kasi ako for 10 years. I was always an advocate for motorcycles, for better transportation, kaya motor ang iniisip ko at that time. That was in the 90s. So, lagi kong naiisip kung anong pwedeng makatulong sa taong bayan. Bukod sa akin. Kasi kung makakatulong sa akin, makakatulong din sa lahat ng tao. It opens a discussion. It educates people. Doon mo makikita anong sentimiento ng tao talaga eh. 'Di ba? Pati mga nagsusupply ng charging station, mga nagbebenta ng mga electric vehicles, lahat yan nakatuto kasi pinapakinggan nila yung boses ng tao. Ito yung pulso ng bayan. Isa sa mga unang tanong sa akin, kaya ba ng Baguio yan? Diba? So, nag-start nga kami ng Baguio Balikan series dun sa page namin. So, lahat ng nai-review namin na sasakyan, dinadala namin sa Baguio para makita nila ng aktual kung saan kami pumupunta, saan kami nagcha-charge. Makita nila kahit sabihin nila na konti pa lang ang infrastruktura ng charging at kayang-kaya pa rin namin. So, may mga tao nga, ang range lang, wala pang 200 kilometers, pero napupuntahan nila. Alam mo, frame of mind lang yan eh. Nasa isipan lang ng tao yan. If there's a will, there's a way. Alam mo na, pag-aaralan mo, kung saan ka talaga mag-charge. I think one of the biggest challenges are those who dwell or live sa condo. Hindi pa nagkakaroon ng charging facility sa condo. Yung mga bagong condo ngayon, meron na. No? Lahat ng tinatayo ngayon ng bago, meron. Pero yung mga dati, yung mga ire-retrofit, nagkakaroon ng pushback. At pangalawa, hindi lang siguro sa condo, it's basically more with the LGU. Siguro nakita rin natin yun na ang hirap kumuha ng mga permits for charging station. Yan ang isa sa pinakamalaking problema natin. Well, I think government has to streamline their operations. They have to make the system simple. Anyway, suportado naman ng DOE yan, lahat ng rules and regulations and policies. The EVIDA law is there. Hindi naman lang pwedeng hintuin eh. They're just there to make sure that everything is in its proper place. Tama ang para walang sunog, walang aberya. Pero regulatory lang sila, they should just approve it. Tama ang pagkagawa.